Dahil naman sa dami ng mga naiwang election paraphernalia ng mga kandidato na makikita sa paligid matapos ang national and local elections, inumpisahan na ng lokal na pamahalaan na tanggalin ang mga ito kasabay ng paalala ng COMELEC na 5 araw lamang ang binibigay nilang palugit sa mga kandidato na tumulong sa offline baklas. Si Catherine Landicho magbabalita. Matapos ang eleksyon, 2 araw na lamang ang nalalabay para sa mga kandidato na tanggalin ang kanilang mga campaign posters at social media ads. Samantala, ilang Metro Manila LGUs na ang nagsimula na magtanggal ng kanilang mga campaign posters. Sa Maynila, sinimulan ngayong araw ng pagtatanggal ng mga campaign materials sa mga itinilagang lugar at nananawagan din ng lokal na pamahalaan para sa mga kandidato na makiisa sa paglilinis at tanggalin ang kanilang mga campaign paraphernalia tulad ng mga posters, tarpaulin at banderitas. Sa Caloocan, personal na umikot si Mayor Along Walapitan sa ilang bahagi ng lungsod upang pangunahan ng pagbabaklas sa mga nakapaskil na campaign materials. Isinagawa naman ng Valenzuela LGU ang inisyatibong Oplan Linis Ganda, isang kampanya para sa masinsinang paglilinis, pagtatanggal ng mga campaign posters at paraphernalia sa lungsod 1 araw matapos ang halalan. Samantala, inatasan din ng Pasay LGU ang kanilang City Environment and Natural Resources Office na simulan rin ang paglilinis at pagbabaklas ng mga campaign materials sa kanilang nasasakupan. Kasabay nito sa pakikipagtulungan ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Commission on Elections ay sinimula na rin ang pagtatanggal ng mga posters at mga tarpaulin na nakakabit sa mga pampublikong istruktura gaya na lamang ng Regalado Bridge, Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa COMELEC, ang mga kandidatong tumakbo sa 2025 midterm elections ay binibigyan lamang ng 5 araw matapos ang halalan upang tanggalin ang lahat ng mga campaign materials. Kabilang dyan ang nilalaman ng kanilang mga social media accounts na may kaugnayan sa pangangampanya. Ang hindi pagsunod sa patakarang ito ay maaring magresulta sa kasong election offense. Iniulat naman ng MMDA na umabot na sa 11.80 na tonelada na mga campaign materials ang kanilang nakolekta at natanggal mula sa mga pangunahing kalsada at mga pampublikong lugar sa Metro Manila mula May 13 hanggang May 14. Para sa EuroTV News, Catherine Landicho, sumasaludo sa bawat Pilipino.